ang nakaraan. Isinilang ang panibagong alamat, ang may hawak ng Pepe! Asan ka na ba? Diyos mo yung bata to, yung mga panggatong, at magluluto na ako! Pepe! isang bata ang tinamaan ng kidlat. Ang pinili ng tadhana upang magtaglay ng Pepe! Ano ba? Kapag ako nainis, magugutom kayo mag-ama. Ay, wow! Nadamay pa ako. Nananahimik ako dito sa may sulok eh. Tapos, Isa ka pa! Puro ka manok! Manok, manok, manok! Puti pa yung lintik na manok mo! Lagi yan yung hinihimas mo! Walang tigil! Lintik na buhay to! ay kaya. Hoy, Pepe, nasaan ka na ba? Gisan mo. At ang inay mo'y gusto maging halaman. Nagpaparamdam madiligan. Magsama kayo ng manok mo! O siya. O na, makapaghugas na nga ng katawan. At mukhang mamaya ay makapalaban. May derby. Doon ka sa may labas matulog mamaya! O siya, narito. Music please. at heto si Pepe. Buong gilas na ipinagsasabay ang lahat ng gawain doon sa kanilang likod bahay. Ang pagsisibak, pag-iigib, pagkakayod ng nyog, paglalaba, pagkakarpintero, at pagpapakain sa kanilang alagang manok, kalabaw, at baka. Hanip, Diyos mo yung role to. Kailangan ba talagang sabay-sabay lahat? Pepeng kidlat, tapos taong pugita ang peg. Sabay-sabay ginagawa ang lahat. Ano ko? Taong gagamba? Ay nako, hindi ba pwedeng pagpabukas na yung iba? Ay, Diyos mio, yung kape ko kaninang umaga, lumabig na. Hindi ko man lang nahigop sa pepeng kahoy. Yung mga kahoy! Opo! Opo! Ano ba? Ito na, Inay! Sa kabila ng araw-araw na gawain ng binata, ay hindi ito nagsasawa hanggat nakikita niya ang matatamis na ngiti ng kanyang ama't ina. Dahil batid nito, hindi sa habang panahon, ito ay kanyang makakasama at masasabi na siya ay napakapalad. Dahil buo at magkasama ang kanyang mahal na pamilya. At natapos ang kanilang simpleng hapunan sa masarap na panghimagas na hinog na mangga at pakwan. Hating gabi. Abala na ito sa kanyang huling seremonyas. Tatay! Tatay! Uy! Bilisan mo na dyan! Uy! Malapit na! Lalabas na eh! Itay! Itay! Parang awa mo na, tay! Itay! Jeff! Kita mong kakapasok ko pa lang dito eh. Maghintay ka. Eh, yun na nga po ito eh. Kasi ito, palabas na. Nakadila na sa may bukana ng bulkan. Yung naman ng impyerno. Ay, naku po. Itay! Lumabas ka na muna dyan. Gusto mo talikuran tayo. Sige na, parang awa mo na. Hindi nga, tay! Hindi nga! Seryoso ko, tay! Tunay na buhay na to. Lalabas na. Ayan na. Jeff! Tintig na bata to. Ako naman ngayon ang nahihirapang umire. Dahil sa'yo. Ayan to. Oh. Wala na. Nahiya na. Wala na tuloy. Ay. Ayan. Susunod ha. Magtira ka. Para sa aso. Eh paano ba naman? Nilabas mo lahat ang laman ng bandihado. Oh. Ano? Ano pang tinutunganga mo dyan? At nakatulala ka pa. Pasok na. Wala na ho. Bumulwak na. Kaya pala eh. Baho. Ni, anong mabaho? Alangan mga moy, parang pandan to. Pagdalan tay. Pagdalaban na nga lang ako nito. Ay. Yun lang. Bakit naman ho tay? Dahil ayon sa aking nalalaman, wala na palang tubig. Naipambuhos ko na lahat kanina eh. Nak ng putyang buhay naman to. Tinanak, iligo mo na din yan. Ang baho mo. Che!
Kasalanan mo to tay Lagkit. At paika-ikang lumakad si Pepe patungo doon sa likod bahay na parang pilay na talangka habang nakabuka ka. Punasan kita nito lintik na pangaramdam to. Nagkikiskisa ng malagkit sa singit. Mabilis itong naghubad ng kanyang damit at idiniretso ng pagligo ang hindi kaaya-ayang pakiramdam. Saka mabilis na pumitas sa may sampayan ng kasuotang pamalit. Pero bigla itong natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa kanyang nakikita. Isang bata. Nakangiti ito sa kanya, palutang-lutang doon sa may ere. Napakaputla. Sumigaw si Pepe ng napakalakas. Ngunit, sa kanyang lalamunan ay walang boses na lumalabas. At nang lumutang papalapit ang bata, ay saka lamang ito muling nakakilos. Kumaripas ito ng pagtakbo na halos mawasak ang pinto sa kanyang labis na takot at pagkakataranta. Ngunit, sa kanyang pagmamadali sa may madilim na kusina ay bigla naman itong nadapa. Inay ko ba? Kalampagan. Nagkalat ang mga kagamitan. Subalit, mabilis itong tila nahimasmasan. Bumalikwas ito at nagkubli sa may sulok ng lababo. Hawak ang nadampot na tabo. Nakikiramdam. Sunod-sunod ang paghahabol ng paghinga. At nang maramdamang ito ay ligtas na, muli itong sumilip upang hanapin ang kanyang kaninay nakita. Ngunit, wala na. Wala na ang nakalutang na bata. Wala na. Kinabukasan, hindi pa man ito nakakahigop ng mainit na kape, ay isang malutong na kotong ang agad niyang inalmusal. Ano? Ha? Gumaganti ka? Ha? Gumaganti ka na? Ha? Pepe? Ha? Hindi ka nang pinauna kagabi sa may kubeta. Gumaganti ka? Ha? Anong ganti-ganti sinasabi mo, tay? Wow! Wow! Iba ka, Pepe. Maang-maangan pa, ha? Ikaw, ha? Hindi mo alam kung gaano ako naghanda para ang nanay mo ang kumalabit sa akin ng kusa. Sinuot ko pa naman yung pangmalakasan kong salawal na may marka ng dragon dahil mapapalaban kami nun. Tapos, sisirain mo lang. Akala mo, ha? Aray! Diyos mo yun naman, tay. Ang tatanda lang ninyo ni nanay Namamag-asa ka pa ng pangdiin ng derby sa Bagdamagan. Anong pake mo, ha? Anong pake mo? At dahil binatrip mo yung nanay mo, doon tuloy ako sa may duyan na tulog. Hindi ako nakatulog. Sa dami ng lamok. Aray ko, bitawan mo ko, tay. Para kang ewan Nakikita mo ba yung tsura mo? Para kang hayok na bagong laya. Natulog ka na ba, tay? Ang lalim ng mata mo. Aray ko! Anong pake mo, ha? Aray naman. Bumawi ka na lang sa may next episode. Anong next episode? Pinagsasabi mo? Matagal pa yun. Kita mo? Nakikita mo ba kung paano mag-upload yung narrator dito? Inaabot ng 100 taon. Tapos next episode? Ha? O pinagloloko mo? Tama na, tay. Tama na. Aray ko. At upang makabawi ang binata, ay pabilis niyang ipinagtimpla ng mainit na kape ang kanyang ama. Saka naalala ng binata ang kagabing kanyang nakita. Tay,
Kamo, di ba? Doon ka sa may labas natulog kagabi, di ba? Eh di, nakita mo din yung nakita ko kagabi. Ha? Anong pinagsasabi mo? At ikinuwento ng binata ang lahat ng kanyang nakita sa kanyang ama. Nalabis itong nagtataka dahil wala naman daw itong nakitang kakaiba o naramdaman. Subalit, ayon sa may salaysay ng binata, ay napataas ang kilay ng kanyang ama dahil hindi maaaring isang uri ng engkanto, maligno o ligaw na kaluluwa ang kanyang nakita. Sapagkat Teka, Pepe, teka. Nakita mo bang maigi yung imahe ng nakita mo kagabi? ha? Diyos mo yun naman tay. Opo. Nalito nga din ako eh. Kasi kung kaluluwa yun, nakapanood na ako ng mga ganun dun sa may bayan, di ba? Saka bakit ganun tay? Para siyang saranggola. Opo. Kasi parang may nakita akong tali doon sa may pusod niya. At saka ngunit pinatigil na ito ng kanyang ama nang dumating ang kanyang ina. Na yun pala ay may naikwento na din ito noon pa ang kanyang ina noong ito ay dalaga pa. Tungkol ito noon sa isa niyang kaibigan na madalas magkwento ng patungkol sa kanyang kakaibang kakayahan. Kakayahan na makapaglakbay sa pamamagitan ng paghihiwalay ng kaluluwa sa buhay na katawan. Nakapaglalakbay ito sa iba't ibang lugar, nakalilipad at kung saan-saan napapadpad. Pero ayon sa aking nalalaman, ang kakaibang kakayahan na ito ay may kaakibat na peligro dahil sa katauhan nitong limitado. Dahil Sa oras na mapigtal ang pisi o ang tali na tanging nagkokonekta sa pagitan ng ating katawang lupa at kaluluwa dahil sa paggala, ito ay hindi na muling makababalik pa. Maaari itong maligaw, mapunta sa ibang dimensyon ng mundo at tuluyang mawalay sa katawang lupa. alam mo anak, sapagkat may oras o limitasyon ang paglalakbay. Nasa oras maputol ang koneksyon sa katawan ay sa ilang sandali lamang na ito ay mawalay. Ito ay tuluyan ng mamamatay. At ang pantog na katawagan sa ganitong kakaibang kakayahan ay tinatawag nilang Astral projection. At ayon pa sa kwento ng kanyang ina, isang umaga, ito ay hindi na nagising pa. Walang makapagsasabi kung ano ang kasunod na nangyari dahil sa kabila ng kakaibang kwento ng kaibigan nito ay walang nais na maniwala dito. Lumipas ang maghapon. Tila nakalimutan na ni Pepe ang lahat. Nagpakaabala ito sa kanyang araw-araw na gawain. Ngunit, isang gabi, sa huli nitong pagsalok ng tubig, ay isang santelmo ang nakita nito. Palutang-lutang, tila alitaptap na naglalaro sa may gitna ng madilim na kawalan. Pero mas natigilan si Pepe dahil muli nitong nakita ang lumulutang na bata. Nasa pagkakataong ito ay hindi na siya nakaramdam ng anumang takot o pagkataranta. Minasdan niya itong maigi habang ito ay papalapit sa kanya. Subalit may kakaiba sa kanilang muling pagkikita. Tila nagmamadali ang lumulutang na bata. Bakas ang takot sa kanyang itsura. At nang makalapit ito sa kanya ay nagwika ang lumulutang na bata. Nais nitong humingi ng tulong. Pakikita mo ko? Ha? Pakikita mo ko? Ay malamang, tinakot mo nga ako nung nakaraan, di ba? Ha?
mabuti naman at kaya mo kong makita. Nais ko kasing humingi sa'yo ng tulong. Ngi, saan ka pa talaga hingi ng tulong tungkol dyan? Wala, umuwi ka na. Madami pa akong ginagawa. Subalit, ika ng mahiwagang kaluluwa ng bata ay may kung anumang humahabol sa kanya. At sa layo nito at tagal ng kanyang paglalakbay ay unti-unti na itong nangihina. Ha? Ibig sabihin, mula nung huli kitang nakita, hindi ka pa nakakauwing bata ka? Opo, parang awa mo na. Tulungan mo ako. Hindi ako makatawid sa dakong iyon dahil may humahabol sa akin. At saka, Sa wakas, nahuli din kita. Akin ka na. Isang tikpa lang. Kinablot nito ang kaawa-awang lumulutang na bata. bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Tulong! Tulungan mo ako! Huwag kang malikot. Akin ka na. Bitiwan mo ako! Aking munting abubot. Parang awa mo na! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Kuya! At mabilis na umigtad ang malaking engkantong wangis ay kalahating kabayo upang ito'y lumayo. Bit-bit ang lumulutang bata habang pilit na inaabot ang kamay niya. Dahil dito, sumikto ang damdamin ng binatang si Pepe. Hindi niya kayang baliwalain ang kaawa-awang bata na siyang dinukot mismo sa kanyang harapan. Kung kaya, biglang kumislap ang mga mata nito. Isang simula upang bumalot sa kanyang katawan ang boltahe ng napakalakas na kuryente. Sa kabuong lakas, lumukso din ito ng napakataas. Saka hinambalos ang tikbalang ng hawak niyang balde. Sinabi na rin bitawan mo siya! Wasak. Sumambulat ang bawat piraso ng balde at bumuluso pa ibaba ang nasaktang tikbalang. Subalit, mabilis itong bumangon at nakabawi at sa bibig nitong napapangiwi, galit na galit nitong sinabi. Pakialamero! Pasalamat ka at hindi na nga kita inabala. Ngayon pala ay makikiram ka pa. Pambihira. At papaano mo nga ba ako nakikita? Netmek mo! Eh di naman ako bulag no, para di kita makita. Tsaka may pagkabastos ka din eh. Kausap ko pa yung bata eh. Bigla-bigla kang umi-extra. Hoy, bata! Ayos ka lang ba dyan? Kuya! Tulungan mo po ako! Ang baho ng kilikili ng kabayo! Malahimik ka. Bueno, gusto mo din ba ang abubot na ito? Pues, habulin mo ako. Takbo! At tila hangin, mabilis na kumaripas ang tikbalang ng pagtakbo habang ang binatang si Pepe ay heto. Lumingon-lingon muna ito sa kanyang paligid upang masiguradong walang tao. At nang kanyang makumpirmado ay napangiti ito ng nakakaloko. Ano ka mo? Abulan? Pwes, mauna ka na. Ang mahuli, may talo sa puwet. At tila gumuguhit na liwanag ang biglang pagtakbo ng binata. Napakatulin, umiilaw, napakabilis. Habang walang malay naman ang tikbalang dahil sa pambihirang bilis nito ay alam niyang walang makakahabol kahit na sino. Sa wakas, may bago na akong laruan. May
bago na akong abubot. Oo! At may bago ka ding bukol! Imposible! At isang bumubulusok na siko ang tumama sa ulo ng tikbalang sa biglang pagsulpot ni Pepe sa may harapan mismo nito. Sumalpok sa lupa ang tikbalang, nagpagulong-gulong. Ngunit sadyang malakas ang nilalang. Muli, baliksi itong nakabangon at mas mahigpit pa na niyapos ang batang paunti-unti nangihina. Na hindi na nag-aksaya pa si Pepe ng kanyang pagkakataon. Hinarap niya ang malaking tikbalang saka pinaulanan ng malalakas na suntok na nakangisi naman ang nilalang dahil sa minamaliit nito ang kakayahan ng papasugod na binata. Ngunit, nagkakamali siya. Sige! Saluhin mo to lahat! Yeah! Halos maduling ang nilalang dahil sa kanyang pagkakabigla na hindi na nito malaman kung ano ang uunahin. Ang pagsalagba sa bawat suntok o ang pagyapos sa batang hawak, pati na ang kanyang tangkang pagtakas. Subalit, nakalimot ang binata, isang malakas na sipang kabayo ang tumama dito. Nakiramdam muna ang binata. Minasdang maigi ang nilalang na tila naghahanda din habang pinapatunog pa ang nag-uunat na leeg para sa susunod na pangyayari. At nakakita ng pagkakataon ang binatang si Pepe para sa kanyang gagawin. Kung kaya, bago ito kumilos para sa huling pag-atake, ay inusisa muna niya ang may hawak sa kawawang batang babae. Ay! Kabayong mukhang display sa may Tagaytay. Matanong nga muna kita, ano bang kailangan mo sa batang yan, ha? Inaano ka ba yan? Huwag mo sabing kakainin mo yan. Eh di ba, kabayo ka? Eh di, vegetarian ka. Diba? At saka, Malahimik ka! Napastangan! Hindi mo ako marininlahang. Akin ang makulay na ito. Sa akin ang laruang ito. Walang iba, kundi akin lamang. Akin! Akin! nasa kalamang ito na unawaan ni Pepe ang sinasabi ng engkanto na ibig sabihin dahil sa kakaibang kakayahan ng batang kanyang hawak, ang paningin dito ng tikbalang ay tila napakakulay. May kakaibang buhay at halinang taglay. Kung kaya ito ay tila natutuwa at itinuturing na isang abubot o laruan na kanyang mapapasa kamay. Ibig mong sabihin, yung hawak mo na yan, makulay, nagdiliwanag, kumukuti-kutita, kaya gusto mo yan. Eh di kung ganun, eh papaano pa kaya tong hawak ko? At nagkunwari ang binatang si Pepe na may kinuha sa kanyang likuran at dahan-dahan binuksan nito ang kanyang nakasaradong palad. Saka inipon ang mga munting boltahe ng gumagapang na kuryente upang magbistulang, makukulay, napapatok, nagkikislapan, umiilaw, nagliliwanag at napakakulay. At hindi na nagkamali ang binata dahil tila nahihipnotismo ang nilalang sa kanyang ipinamamalas na makukulay na liwanag sa kanyang kamay. Ang ganda, no? Liwanag, liwanag, pakulay, ang ganda. Magpapasa akin din yan. Tayo? Akin, akin. Tayo agad? Ang swapa mo naman. Lahat gusto mo sa'yo lang. Lumapit ka, Paano yun? lumapit ka. Ako pa talaga yung nanapit? Makulay na liwanag, Sige na. lumapit ka. Ayan, no? Ang ganda, di ba? Ang ganda, Ganda. lapit. Ito. Akin ka, Oo. Sayong-sayo yan. akin. Halika dito. Ang ganda. Ganda.
At nang makita ni Pepe ang pagkakaluwag sa pagyapos ng tikbalang sa hawak na bata, sinenyasan niya ito na di naman sila nahirapan sa pagkakaunawaan na sa isang hudyat ay matatamasa na ng kawawang bata ang kanyang kalayaan. Ayan! Ang ganda. Bakit pa? Oh, handa ka na ba? Akin ka. Yan! Malapit na sa'yo. Sige ha, saluhin mo ha. Naku, baka mapunta pa yan sa iba. Ikaw din. Limited edition pa naman yan. Akin ka. Oh, saluhin mo ha. Isa, dalawa, tatlo! Saluhin mo! Natuluyan ng dumuwag at napabitaw ang tikbalang sa kawawang bata, kung kaya ito ay mabilis na nakawala at biglang nagliwanag ang mga mata ng binatang si Pepe. Pinalot ito ng libo-libong boltahe ang katawan nito. Nangilabot ang tikbalang dahil sa kanyang nakikita. Napakaliwanag. Hindi ako makakita. Sino ka? Sino ka ba? Lumayo ka sa akin. Ano ha? Masyado ang sakin. Kaya isang mabigat na parusa ang dapat sa'yo. Wag! Wag! Lumayo ka! Layo! Lumayo ka! Kung kaya, nagpaikot-ikot ang binata sa natatarantang tikbalang. Walang tigil. At sa isang kisap mata, mabilis na kumilos si Pepe. Tila isang kidlat. At isang malakas na suntok sa may bato ang tinamo ng engkantong kalahating kabayo. Etong sa'yo! Tumilapon at sumalpok ang tikbalang sa may lupa. Una ang muka. Halos ilang sandaling nawalan ng malay ang tikbalang sa lakas ng suntok ng binatang si Pepe. At nang muling magising ang tikbalang ay nakatindig sa kanyang harapan ang binata. Habang nasa may likuran na nito ang unti-unti nang pumupusiyaw na batang babae. Napapaatras ang tikbalang sa biglang pagakpang ng binata na ika nito. Sino ka? Sino ka? Sino ka? Wala akong atraso sa'yo. Wala akong atraso. Sino ka? Sino ka? Kumalma ka na. Saka hindi ako sinuka. Amoy suka lang. Pero, nasusunod namang trip ka pa dito. Ha? Hindi lang eto ang kunin ko sa'yo. Baka kalbuhin ko pati buntot mo. Namas ng laki ang mga mata ng nagulantang na tikbalang nang makita sa kamay ng binata ang tinutukoy nito. Buhok. Napakaraming buhok. Halos isang dakot mula sa kanyang bato. Ang buko! Ang mga buko! Halos maiyak ang tikbalang nang maramdaman ang parte ng bato na muntik nang mapanot dahil sa dami ng dinakot na buhok. Ano ha? Kaya sige, mag-trick ka pa. At isipin mo na lang, ang gagawin ko sa'yo sa susunod. Ako ang magiging barbera mo. Ang mga buko! Hindi! Hindi! At sa ilang sandali pa ay hindi na naitanggi ng nilalang ang kanyang pagkagapi, sapagkat ang pagmamay-ari ng kanilang gininpaang tibla ng buhok ay isang makapangyarihang senyales ng pagkaalipin sa kung sino man ang magtatamasa nito. Pero, siyempre, di naman ako katulad mo eh. Di ako kasing swapang mo, no? Oh, eto. Kinuha ng binata ang kamay ng tikbalang at ibinalik ang nakuhang hibla ng buhok.
na di ito maulawaan ng tikbalang bakit biglang nagbago ang isip ng binata. Samantalang ang karamihan ay halos makpagpatayan, makuha lamang ang kanilang hibla ng buhok na napaka mahiwaga. Huwag ka nang maguluhan. Bali ganito na lang ha. Para patas tayo. Kailangan nang makabalik ng batang yan sa kanila eh. At inaasahan ko ha, ikaw ang ligtas at mabilis na magbabalik sa kanya. Okay ba yon? Ha? At napangiti ang engkantadong nilalang sa kabuong galang na yumukod ito bilang pagkilala sa kanilang usapan sa kasumenyas na maaari nang sumakay ito sa kanya. Ay, at ikaw naman bata ha. Alam kong espesyal yung kakayahan mo, pero hindi naman lahat ng kakaiba masaya. Madalas pa nga eh, mas malapit ka pa sa disgrasya. Oh, bueno, pag-iingat ka na sa susunod ha. Huwag ka na masyadong lumayo. O kaya mas mainam pa niyan. Huwag ka nang umalis sa may katawan mo. Delikado eh, diba? O siya, paalam na ha. Hoy! Shh! Tikba lang! Patid mo yun sa kanila ha. Huwag kang kaskasero. At isang napakatamis na ngiti ang sumilay sa may mukha ng dalawang lumisang nilalang patungo sa kung saan lahat ay kanilang pinagmulan. Samantala, Anak ng... ang sarap na ng tulog ko eh. Mulo pa talaga yung tiyan ko. Teka. Ayun, sakto. Walang tao sa banyo. Yeah. subalit Pepe! Yung palde ng tubig! Bakit wala dito? Pepe! na eksaktong pagbalik naman ng binata nang marinig ang pagtawag ng ama at kanyang naalala ang nawasak na balde na pinanghataw niya, kung kaya ay nagmamadali itong pumasok sa may loob ng bahay at nagpanggap na malalim na ang pagkakatulog. Pepe! Pepe! Ano kaya to? Ay nako, hindi ka talagang bata. Teka, ayun. Nakita nito ang isang tabo na may lamang tubig na wala pa sa kalahati at nang kanya na itong kukunin ay nauntog naman ito at nadulas. Dahilan upang mapatukod ang kanyang kamay sa may tumpok ng kanyang kaninang malagkit at malapot na nailabas. Pepe! Kumanda ka talaga sa akin bukas! Ako naman ang gaganti! Kumanda ka, Pepe! Pepe! At sa kabilang dako, mabilis na kumakripas ang tikbalang at inusisa nito kung saan sila mismo patungo. Na dito, itinuro ng bata ang isang tahimik na lugar. Napasulyap ang tikbalang. Nasa pagtatama ng kanilang mga mata ay tila humihingi ng tawad ang nilalang sa kanyang nagawang kahangalan. At lumapag ang tikbalang. Dahan-dahan, bumaba ang lumulutang na bata. Saka nagpapasalamat para sa kanyang ligtas na pagbabalik kung saan ito nakahinglay at nakasulat ang huling petsa ng kanyang pagkamatay. Susunod, isang matinding pakbakan muli ang ating matutunghayan sa pagbabalik ng ating bidang, si Pepeng Kuntil. Pepeng Kidlap. Ay nako, ayoko na sana talaga ng title dito eh. Ang sakit sa ulo. Hanap gulo.
kung inyo pong nagustuhan ng ating bagong serye, ay huwag kang mahihiya kaibigan na pindutin ang like, pati na din ang subscribe button. Maliit na abala lamang po ito kaibigan, pero napakalaking tulong po ito para po tayo ay mas ganahan pa. Diba? Daisy! And this is your one and only Kulasa Pinoy Horror Encounters na nagsasabing, huwag na huwag kang kukuha ng bagong syota kung hindi nito kayang irespeto ang iyong asawa. Stay safe and fresh everyone and stay awesome. Peace!